Mga lodi, pasensya na po kayo kasi wala po tayong upload ng ilang araw. Bali 2 episode po yan at may na-edit na po ako dyan na hindi ko na po nabago. Naging busy po kasi tayo ng ilang araw sa hospital at kagabi lang po tayo nakauwi. Sana po ay inyong nauunawaan ang aking paliwanag. Salamat po. Natapos ang nakaraang episode sa ginawang pagpigil ng ating bida sa malakas na atake ni Moon In. Pero bago tayo tumuloy, nais ko lang pong ipaliwanag kung bakit wala tayong video sa nakalipas na mga araw. Inaasikaso ko po kasi ang aking lisensya na mag-e-expired na sa Sunday. Ngayon Sunday po ang aking kaarawan at yan din ang araw na ma-e-expired ang aking lisensya at dahil walang LTO ng Sunday kaya noong Friday ko po siya inayos. Kaya kung okay na po, balik na tayo sa ating kwento. Matapos mapigilan ni Jo-hyuk ang masamang binabalak ni Moon In, napatingin si Yanlan sa ating bida at hindi siya makapaniwala na niligtas siya ni Jo-hyuk sa isang mapanganib na sitwasyon. Nagagalit na tinanong ni Jo-hyuk kung bakit niya tinangkang tagpasin ang isang braso ni Mingming. Sinagot naman niya ito na hindi dapat nangingialam si Jo-hyuk sa usapan pang pamilya at bilang ina ni Yanlan siya lang ang nakakaalam ng pinakatamang gagawin sa oras na suwail na ang isang bata. Dahil sa sinabi niya na usapang pang pamilya, muli niyang naalala ang kuya ulupong ni Aren. Kaya tuloy na sabi na lang ni Jo-hyuk na yan ang nauuso ngayong palusot ng mga taong may utak ng isang tanga. Kasi naalala niya ang isang ulupong na nagsabi sa kanya ng katulad ng sinabi niya at dahil parehas sila ng pamamaraan kaya dapat parehas din sila ng sasapitin ni ulupong. Sinabi niya naman kay Jo-hyuk na wala siyang narinig na kwento tungkol sa ganoong gawain dahil ang iniisip lamang niya ay mabigyan ng tamang leksyon ang kanyang anak. At matapos niyang kausapin ang binata, sinasabi niya sa kanyang sarili na sigurado siya na dumampi ang kanyang kamay sa paa ni Jo-hyuk. Kaya nagtataka siya kung bakit hindi ito nagyelo at habang pinagmamasdan niya ang ating bida. Iniisip niya na mangyayari lang ang ganun bagay kung mas malakas ang kapangyarihan ni Jo-hyuk kaysa sa kanya. Habang nagmumuni-muni ang babae, nakita naman itong pagkakataon ni Jo-hyuk na mautusan si Aren para sabihing lumayo silang dalawa ni Mingming, na mabilis sinagot ni Aren ng okay. Pero nang marinig naman ni Mingming ang utos ng ating bida, agad siyang tumanggi na umalis sa lugar dahil hindi niya din pwedeng iwan kay Jo-hyuk ang problemang dinulot ng kanyang pamilya. Kaya naman kailangan niyang lumaban hanggang mapaalis nila ang kanyang ina. Sinabi ni Jo-hyuk na unahin niya munang asikasuhin ang nakalagay na yelo sa kanyang paa. Pinaliwanag niya din na hindi siya pwedeng manood na lang habang nakikita ang kanyang disciple na malapit na maging PWD. Kaya habang hindi pa siya nakakatanggap ng turo mula sa kanyang master, manahimik na lang siya sa sulok at magpagaling sa tinamong pinsala. Namula ang pisngi ni Yanlan nang maisip niya na meron siyang master na nagmamalasakit sa kanya. Hindi naman mapinta ang itsura ni Aren habang pinagmamasdan ang kinikilig na si Yanlan. Nagtataka naman sinabi ni Moon In kung tama ba ang kanyang naririnig na tuturuan ng isa lamang high school student ang kanyang anak. Sinabi niya pa na ang tanging gusto lang niya ay maibalik ang kanyang anak sa kanilang lugar. Pero sa nakikita niyang eksena ay mukhang siya ang nagtuturo ng hindi magagandang bagay sa kanyang anak kaya ito naging suwail. Pinaliwanag naman ni Jo-hyuk na mali siya nang naiisip tungkol sa kanilang dalawa. Dahil meron lang mga bagay na silang dalawa lang ang makakaunawa na hindi naman maiintindihan ng ibang nilalang. Iniisip naman niya na isang palusot lang ang sinabi ni Jo-hyuk. Kaya nasabi na lang niya na akala ba nila na maniniwala siya na isa siyang master at si Yanlan ang disciple niya. Pagkatapos niyang magsalita sumugod siya sa ating bida at sinasabi niya na susubukan niya ang kakayahan ng isang master. Pinagmamasdan naman ni Jo-hyuk ang sumusugod na ginang. Iniisip niya na halos magkatulad sila ni Mingming na atat sa pakikipaglaban pero pagdating naman sa kapangyarihan, di hamak na mas malakas ito kaysa kay Mingming. Kaya napagpasyahan niyang iwasan na lang muna ang mga atake nito at maghanap ng magandang pagkakataon. Ngunit sa ginagawang pag-iwas ng ating bida kaya napansin ito ng ginang at mabilis niyang sinubukang hatiin ang bungo ni Jo-hyuk. Pero sa kabutihang palad na iiwasan niya ang mga pinapakawalan nitong atake, at ang tinatamaan naman ng atake ay ang mga walang kamalay-malay na kagamitan sa gym. Matapos niyang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga gamit nila sa pagsasanay. Kaya sinabihan niya ang ginang na bago ito bumalik ng China, kailangan niyang bayaran ang mga napinsalang kagamitan. Para naman masigurado niyang magbabayad ang ginang.
Kaya pinaliwanag niya na ang gym ng Valhalla ang isa sa pinagmamalaki ng Academy. Kaya naman hindi magiging maganda para sa kanya kung lalabas ang balita na dumating ito sa gym para lang sirain ang mga kagamitan dito. Sinabi ng babae na pag-iisipan niya ang sinabi ng binata pero kung mananalo ito sa kanilang laban, agad niyang bibigyan ng sapat na kabayaran ang Valhalla sa mga nasirang kagamitan. Pagkatapos niyang magsalita, muli siyang sumalakay kay Jo-hyuk. Iniisip naman niya kung iiwas lang siya sa mga atake ng ginang, masisira naman ang mga importanteng gamit sa gym. Kaya walang saysay ang pag-iwas na ginagawa niya kung merong tatama ang kagamitan at kung sakaling sasaluhin niya ang atake. Kakailanganin naman niyang mag-aksaya ng maraming mana para sabayan ang mga atake na binabato sa kanya ng ginang. Pero may isang paraan pa siyang naiisip kaya naman agad niyang inihanda ang kanyang paa. Mabilis niyang sinipa patungo sa itaas ang kamay nito. At dahil doon naiinis naman siya sa ginawang pagsipa ng binata sa kanyang kamay at huli na nang mapansin ang mabilis na pagpunta ni Jo-hyuk sa kanyang harapan. Makikita naman sa mukha ng ating bida ang kasiyahan na maipapalasap niya ang kanyang teknik na tinatawag na haplos ng demonyo. Nang sumalampak ang kamao sa bituka ng ginang. Umubo ito ng dugo dahil sa masarap na haplos na kanyang natikman, at dahil din doon kaya nagdulot ito ng malakas na pagtilapon ng kanyang katawan sa sahig. Habang nakangiti naman si Jo-hyuk na pinagmamasdan ang nakabulagtang nilalang. Nagulat si Mingming sa kanyang nakikitang eksena. Dahil hindi niya kasi inaasahang madaling mapapabulagta ni Jo-hyuk ang kanyang ina dahil meron itong kapangyarihan na pinahiram sa kanya ng isang constellation. Pinuri naman si Jo-hyuk ng babaeng nakahilata sa sahig at sinabi niya na kanya nang naiintindihan kung bakit pumayag si Yanlan na maging disciple niya dahil meron siyang hindi maipapaliwanag na lakas na mahahalin tulad sa isang tunay na master. Ngunit sa kabila ng lahat kailangan pa rin niyang madala si Yanlan sa kanilang lugar dahil yun ang inutos sa kanya ng constellation na kahit sa kabila ng kanyang magiging kabiguan ay maaari rin magpadala pa ng ibang mga tao na kukuha kay Yanlan. Nagtanong naman si Mingming kung wala ba talaga siyang karapatan gawin ang kanyang mga ninanais. Sinabi ni Moon-ing na ang utos ng constellation ang pinakamahalaga at dahil parte siya ng kanilang angkan, kailangan niya rin sundin ang tradisyon ng kanilang pamilya. Kinakabahang sinagot ni Mingming ang kanyang ina dahil ayaw na niya na muling makipaglaban sa isang kasapi ng kanyang pamilya. Nagsimula naman mainis si Jo-hyuk at nagtanong siya kung paano niya makakausap at makakatagpo ang kanilang constellation. Nang marinig ng ginang ang katanungan ng binata kaya napatanong siya kay Jo-hyuk kung bakit nais nitong makausap ang kanilang constellation. Na mabilis naman sinagot ni Jo-hyuk na dahil nais nilang magpadala ng madaming mga nilalang para lang makuha si Mingming at dahil malaking abala din sa kanya ang binabalak nila. Kaya ang kailangan niyang gawin para masolusyonan ang nagbabantang perwisyo sa kanilang pagsasanay ay ang pagbibigay ng tamang pagkulata sa kanilang constellation. Napatanong naman ng babae kay Jo-hyuk kung lubos ba niyang nauunawaan ang kanyang mga sinasabi. At tungkol din sa kanyang ninanais na makipagtagpo sa constellation ay nangangailangan ng maraming kapangyarihan upang ito ay matawag. Kaya hindi siya tanga para sumugal sa kagustuhan ng binata na maaaring magdulot ng matinding abala, na magiging dahilan pa para magalit ang constellation sa kanilang pamilya. Kaya mariin niyang tinatanggihan ang gusto nitong makita at makausap ang kanilang constellation. Sinabi ni Jo-hyuk na mayroon pang ibang paraan bukod sa paggamit ng maraming kapangyarihan at ito ang paghimas sa banal na sandata na magiging dahilan para mapasok niya ang sagradong espasyo ng isang constellation. Sumagot naman ng ginang na kahit isa palang bata si Jo-hyuk, may alam na ito tungkol sa pamamaraan para makapunta sa sagradong espasyo ng constellation. Sinabi niya pa na tama si Jo-hyuk sa kanyang mga sinasabi at totoong dadalhin siya sa sagradong espasyo. Ngunit hindi katulad ng kanilang mundo na ginagalawan, ang mundo sa sagradong espasyo ay teritoryo ng mga constellation at kapag pumasok na ang normal na tao sa lugar, nalulunod sila sa malakas na presyon na pwedeng maging dahilan para makatagpo nila nang wala sa oras si San Pedro. Sa kabila naman ng mga sinabi ng ginang patuloy pa rin tumindig si Jo-hyuk sa kanyang ninanais na pagsargo sa muka ng kanilang constellation. At habang hinihimas ang pinsalang natamo ng kanyang bituka, sinasabi niya na dahil siya ay isang dayuhan lang sa kanilang lugar, kaya ang paghawak sa banal na sandata ng kanilang pamilya ay hindi isang bagay na maaari niyang pagdesisyonan at kailangan muna nilang tanungin ang mismong constellation hanggang sa siya ang magpasya. At habang naghihintay naman sila ng magiging pasya,
makakasigurado sila na walang magtatangkang umatake sa kanila. Sinabi ni Jo Hyuk na mabuti naman at may nasabi din siyang magandang bagay. Pagkatapos ng sinabi ni Jo Hyuk, nagtanong ang ginang kung ano ang plano niya kung sakaling siya ay matalo sa kanilang constellation. Dahil ang pagbibigay sa kanya ng pagkakataon ng walang anumang kondisyon ay tila isang kabiguan sa kanilang bahagi. Si Yanlan naman ay naiinis dahil sa katanungan ng kanyang ina. Ngunit si Jo Hyuk ay nag-iisip lang at nang matapos siya sa pag-iisip, sinabi niya na kapag siya ay natalo susundin niya ang kanilang magiging kondisyon. Kung siya naman ang mananalo, dapat na silang lubayan ng buong angkan ng ginang at siya na din ang bahala na mag-alaga kay Mingming. Nang marinig ni Mingming ang sinabi ni Jo Hyuk, kaya namula ang kanyang pisngi. At habang ginagamot ni Aren ang paa ni Mingming, naiinis niyang pinagmamasdan ang naging reaksyon ng dalaga. At para naman sa kanya ay puro lang kayabangan lang ang lumalabas sa bunganga ni Jo Hyuk. Kaya para hindi na niya marinig ang mga kayabangan ng binata, kaya sinabi niya na sa ngayon ay aalis na siya. Matapos ang kanyang pamamaalam sa kanila, agad na siyang lumisan sa lugar nila Jo Hyuk. Dahil hindi sumagot sa kanyang sinabi at bigla na lang umalis ang ginang, kaya pinapakita ang naiinis na itsura ni Jo Hyuk. At habang pinagmamasdan ang paglisan ng babae, iniisip niya na wala itong balak magbayad sa mga nasirang kagamitan sa gym. Matapos naman ang mahabang eksena sa gym, pinapakita ang isang pintuan at nang ito ay nabuksan, bumungad sa atin si Jo Hyuk at Yanlan na nagtungo na pala sa pansamantalang tutuluyan ng dalaga. Pagkatapos ay binuksan agad ni Jo Hyuk ang mga ilaw habang sinasabi na dito muna siya pansamantalang titira. Napansin ni Yanlan ang maganda at malawak na lugar. Tinignan niya din ang mga kagamitan sa loob, kaya napapaisip siya na para lang sa mayayamang tao ang kanilang napuntahan. Nahihiya niyang natanong si Jo Hyuk kung totoo ba na pwede niyang tirahan ang magandang lugar na siya lang mag-isa. Sumagot si Jo Hyuk ng oo at pinaliwanag niya sa dalaga na dito siya dapat lilipat, pero napagpasyahan niyang gamitin na lang muna ang dati niyang kwarto dahil yun na ang nakasanayan niyang lugar. Sinabi naman ni Yanlan na naiintindihan na niya. Matapos nun bigla siyang napayuko at habang namumula ang kanyang pisngi. Sinabi niya na pag dumating ang pagkakataong sumugod ang mga ipapadala ng kanilang pamilya at nakikita niya na sinasaktan siya ng mga ito. Mas maganda kung hahayaan na lang niya dahil mas okay sa kanya na siya na lang ang masasaktan, at kahit papano mga kapamilya naman niya iyon, kaya siguradong hindi siya papaslangin. Tinanong niya din si Jo Hyuk kung ang mga pinapakita ba niyang malasakit sa kanya ay dahil siya ay kanyang disciple. Sinabi ni Jo Hyuk na normal lang sa kanya ang ganoong mga bagay. Pero may dahilan talaga kung bakit siya nang himasok sa kanyang problema, ito ay dahil sa hindi na niya kayang tiisin ang hindi magandang pagtrato sa kanya. At habang seryosong nakikinig si Yanlan, sinabi ni Jo Hyuk sa kanya na hindi niya masisikmura ang sobrang pangit na pag-uugali ng kanyang ina. Pero matapos naman ang malutong na pahayag ni Jo Hyuk, sinabi niya agad kay Yanlan na kung hindi na siya komportable sa kanyang naririnig, maari na nilang kalimutan ang mga nangyari ngayong araw. Natatarantang sinabi ni Mingming na ayos lang dahil totoo naman ang kanyang mga sinasabi. At nais niya din pasalamatan ang mga tulong na binigay sa kanya ni Jo Hyuk, dahil hindi niya nararanasan ang mga ganitong uri ng tulong sa kanilang lugar. Ngumiti naman si Jo Hyuk at sinabi na wag na muna siyang magpasalamat sa kanya. Dahil ang susunod na pagsasanay na gagawin nila ay maaaring maging dahilan ng kanyang pagsisisi na manatili sa kanyang pangangalaga. Pagkatapos ay sinabi niya na may katanungan siya tungkol sa kanilang constellation. Kung ang kanilang constellation ba na tinatawag na King of the Mountain Forest. Dahil sa inimbentong palayaw ni Jo Hyuk sa kanilang constellation, kaya naman sumabat siya at sinabi na ang palayaw ng kanilang constellation ay Deep King in the Snow. Tinanong niya kung anong klaseng nilalang ang kanilang constellation. Pero sinabi niya na hindi niya masyadong kilala dahil hindi siya malapit sa kanyang pamilya. Ngunit ang alam niya ay bihira itong makialam sa kanilang pamilya at marami sa kanila ang hindi pa kilala kung sino ba talaga ang constellation ng kanilang angkan. Sinabi naman ni Jo Hyuk na nakakapagtaka na gusto niyang makita si Mingming. Sinagot niya na hindi rin niya alam ang totoong dahilan, dahil wala siyang koneksyon sa constellation at hindi pa siya nakatanggap ng proteksyon na katulad ng natatanggap ng iba. Nang wala namang makuhang magandang impormasyon ng ating bida, kaya sinabi niya na kung ganun nga ay susubukan na lang niyang magtanong sa iba. At pinayuhan niyang magpahinga na ng maayos si Mingming dahil siya ang magiging gabay niya kapag dumating na ang araw na magpupunta siya sa kanilang pamilya. Habang paalis ang ating bida,
Pinagmamasdan siya ng dalaga at nagsimulang mamula ang kanyang mga pisngi habang mayroon siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng eksena sa dormitoryong tutuluyan ni Mingming. Lumipas ang ilang minuto, dumating na ang ating bida sa kanyang dormitoryo. Makikita natin na nakalagay sa kanyang tenga ang kanyang cellphone para tawagan si Adelia at nang sumagot na si Adelia, agad niyang sinabi na may hihilingin sana siyang konting pabor sa kanya. Pagkatapos kinuwento din niya ang naging laban niya sa family ng Sol. Nagulat naman si Adelia nang marinig ang kwento sa kanya ni Johyuk at natanong niya ito kung bakit umabot pa sila sa isang labanan. Binago naman ni Johyuk ang usapan at tumungo ang kanyang salita tungkol sa mga nasirang kagamitan sa kanilang gym. Natanong niya si Adelia kung maaari bang luwalan ng kaunting grasya ang mga napansalan kagamitan. Sinabi niya na sisiw lang ang hinihiling ni Johyuk sa kanya at nagtanong pa siya kung may iba pang kailangan ang binata. Dahil sa sinabi ni Adelia kaya nakita niya itong pagkakataon para magtanong tungkol sa constellation ng pamilyang Sol. Sumagot naman si Adelia na hindi niya alam dahil hindi siya nakikialam sa mga usapan ng ibang angkan, kaya naman hindi niya alam ang tungkol sa bagay na nais malaman ni Johyuk. Nang wala naman siyang makukuhang impormasyon kaya tinanong na lang niya kung nagising na ba ang constellation nito. Sinabi ni Adelia na hanggang ngayon ay hindi pa rin tumutugon sa kanyang mga mensahe ang kanyang constellation kaya tingin niya ay natutulog pa rin ito. Iniisip naman ni Johyuk na siguro ay hindi din kilala ng kanyang alagad ang constellation ng pamilyang Sol. Naputol naman ang kanyang pag-iisip dahil nagsalita si Adelia. Nasabi niya na dahil nagtatanong si Johyuk kung nagising na ba ang kanyang constellation para siguro sabihin kung gaano siya kahusay sa pagtugon sa mga pangangailangan niya. Pabirong sinabi ni Johyuk na tila komportable na itong kausapin siya ng walang katuturan na mga salita, at kung wala na itong magandang sasabihin pa ay tatapusin na niya ang kanilang usapan. Hindi naman alam ni Adelia na binibiro lang siya ng ating bida kaya matapos niyang humingi ng dispensa sa kanyang mga nasabi, mabilis niyang tinapos ang tawag ng binata. Matapos ang kanyang pakikipag-usap kay Adelia, nagsalita naman si Borche at sinasabi niya na nagbago na ang pagkatao ni Johyuk. Hindi naman maintindihan ng ating bida ang sinabi ni Borche kaya natanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin na nagbago na siya. Sinabi niya na iba na ang pamamaraan ng pakikipaglaban ni Johyuk. Dahil ang palagi nitong ginagawa ay ang pakikipagbasagan muna ng bungo sa kalaban at matapos niyang ipatikim ang kanyang mga pangtapos na atake, tsaka siya magtatanong sa kalaban kung sino ito. Pero ngayon ay para na itong duwag na tanong ng tanong sa mga kababaihan kung anong klaseng nilalang ang kanyang makakatapat. Paliwanag naman niya na nag-iingat lang siya dahil sa ngayon ay hindi pa siya nakakabalik sa dati niyang lakas. Kaya para maging handa sa papasuking laban kailangan niyang alamin ang abilidad at lakas ng kanyang makakatunggali. Dahil ang pagkakaalam niya sa sagradong espasyo ay lugar ito para maipamalas ng isang constellation ang kanyang buong lakas. Pero may bagay na biglang gumulo sa kanyang isipan at natatanong niya ang kanyang sarili kung bakit walang kapangyarihan si Borche sa kanyang sagradong espasyo. Dahil kung pagbabasehan ng lakas na tinataglay noon ni Borche, wala ni isang constellation ang maaaring tumapat sa nakakapangilabot niyang lakas. Natapos naman ang pagmumuni-muni ng ating bida nang sinabi ni Borche na bibigyan niya ng mahalagang impormasyon si Johyuk tungkol sa sagradong espasyo kung saan niya balak makipagbasagan ng muka. Sinabi niya na sa mundo ng sagradong espasyo ay walang silbi ang kanyang pisikal na lakas. At dahil hindi maunawaan ni Johyuk ang sinabi ni Borche kaya nagtanong siya kung bakit walang silbi ang kanyang pisikal na lakas. Para naman mabuwisit niya ang ating bida kaya nagbigay siya ng palaisipan kay Johyuk na ang kanyang lakas ay lakas sa lakas ng lakas. Makikita naman natin ang mga naglabasan pangil sa ating bida dahil sa sinabi ni Borche na lalong hindi niya maunawaan at nagtanong siya kung gusto lang nito mang-asar. Sinabi ni Borche na nais niya lang magbigay ng isang paalala na dapat niyang isaksak sa kanyang utak na hindi na siya ang dating martial god. Sinabi naman niya na wala din siyang naintindihan sa mga sinabi ni Borche at wala din siyang nabigay na matinong impormasyon. Pero ang naiisip na lang niya ngayon ay kailangan niya talagang balasahin ng isang constellation sa sagradong espasyo. Dahil yun na lang ang tanging paraan para mabigyan ng tamang kasagutan ang kanyang mga katanungan. Pagkatapos, lumipas na ang isang linggo kung saan ang araw na nakatakdang pumunta si Johyuk sa lugar ng pamilyang Sol. Makikita natin na sinalubong sila ng maraming madlang people at sa kanilang harapan nakatayo ang ina ni Yanlan. At sinabi nito sa ating bida na inaakala niya na hindi ito sisipot sa kanilang napagkasunduang usapan.
Sinabi niya na hindi sila magkatulad dahil matapos niyang sirain ang mga kagamitan sa gym, mabilis siyang umalis para takasan ang kanyang responsibilidad. At dahil ayaw na niyang kausapin ang ginang na hindi marunong tumupad sa kanyang sinabi kaya tinanong niya kung maaari na ba silang magtungo kung nasaan ang banal na sandata. Medyo naiinis naman ang ginang sa mga sinabi ni Johyuk pero dahil may masama siyang balak sa oras na matalo ang binata sa kanilang constellation. Kaya inutusan niya ito na sundan siya. Nakangiting sinabi ni Johyuk kay Mingming na huwag itong lalayo dahil babalik siya agad at habang naglalakad palayo ang ating bida, pinagmamasdan niya ang pasigang lakad ng binata. Mabilis naman nakarating ang dalawa sa kanilang destinasyon at nang buksan ng ginang ang pinto. Bumungad sa ating bida ang lugar na puno ng nyebe. Nagtatakang iniisip ni Johyuk kung paano nila napapanatili ang sikretong lihim na espasyo sa isang silid. Habang nag-iisip si Johyuk, nilubog naman ng ginang ang kanyang kamay sa sahig para hanapin ang isang bagay. At makalipas lang ang ilang sandali, nahanap na niya ang isang maliit na kahon. Matapos niyang mahanap ang kahon, sinabi niya kay Johyuk na kanina pa niya naisip kung ano ang mangyayari sa kanya sa oras na ito ay matalo sa kanilang constellation. Sinabi niya na gagawin niya itong alipin sa kanilang lugar at sisiguraduhin niyang araw-araw itong papahirapan. Sinabi naman ni Johyuk na tama na ang kanyang kadaldalan at iabot na lang sa kanya ang banal na sandata. Inilapit naman ng ginang ang banal na sandata sa binata at parang snatcher ng cellphone ang ating bida dahil sa nagmamadali niya itong dinakot. Sa isang iglap biglang napunta ang ating bida sa harapan ng constellation. Pinagmamasdan lang ng constellation ang nilalang na lumitaw sa kanyang harapan. Habang si Johyuk naman iniisip na parang pamilyar ang itsura ng constellation sa kanyang harapan. Tinanong ng constellation kung sino ang nilalang na nagpunta sa kanyang lugar. Sinabi ni Johyuk na siya ang nilalang na magpapalasap sa kanya ng totoong uri ng pambubugbog. Sa mga nais magbigay ng kaunting tulong sa atin channel maaari po kayong magbigay ng iyong ninanais na tulong sa pamamagitan po ng Super Thanks.